ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba? Eto panoorin po natin tong I can confirm. Wait. Pasok. Ayan, Eto. Ano pa pala to? Sorry. Parang ano na to, sandali. Parang nakita ko na ito I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Gets nyo? Meron na pala talaga. So yung mga bali-balita na aarestuin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay totoo. Di ba yung nagbalita kay Boss Dada na Monday or Tuesday aarestuin? Malamang nauudlot lang kasi feeling ko nakaready na sila. Nakita naman natin may mga foreigner na sa Davao. 'Di ba? Hindi sabi nga ng yung mga contact natin mismong sa harapan ng KOJC may subdivision doon. Marami na mga foreigner doon. Nakita din sa airport yung mga yan, may mga daladala ng ang dami na ho doon. Ibig sabihin, naka-ready lang sila. Tinatimingan lang nila. So every time na merong lumalabas na ingay na aarestuin si Pangulong Duterte, medyo pumepreno sila. Sandali. Nakapag-ready sila. Lumabas yung balita. So malamang ganun na nangyari kung bakit hindi natuloy yung mga attempted supposedly na aarestuhin. Di ba ho? So, eto na. Inamin na mismo. Inamin na ni Secretary Remulla na matagal na silang kinakausap ng ICC. So, isang kasinungalingan pala paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos. Di ba lagi niya sinasabing walang jurisdiction. Tapos lagi niya sinasabi we will not coordinate, we will not cooperate, blah blah blah. All along, it was a lie. You know why? Ito na sinabi na ni Remulla na, uy, matagal nang nakikipag-usap sa amin. Kaya lang, we kept it confidential kasi yun ang request ng ICC. Ayun, ulitin natin yung part na yun, ha? Ito. Pasok. Soljan Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi ko alam kung bakit nakakakuha ng kopya si Trillanes. Ito ba ay chismis? Kasi una-una, hindi ma-deny. Although hindi ma-confirm, pero hindi dinideny na hindi totoo yan. Walang ganung denial lang DOJ. Diba? Hindi lang nila kino-confirm. So, ibig sabihin po nun, may konting katotohanan. Kaya lang bakit to nakakalabas yung mga ganyang dokumento? So talaga hong tinutulak na ho nila ito, di ba? Na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprubahan ang kahilingan. Hindi na part ng ICC, so ibig sabihin nun hindi sila makikipag-cooperate pero papayagan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of
informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Rimulyan na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Nagets ninyo? Naguhugas kamay sila ngayon. Sinasabi nila, hindi kami makikipag-cooperate para mapanindigan nila yung sinasabi nila dati na we are no longer part of the ICC, we will not cooperate. Yun kasi sinasabi nila eh. Pero hindi rin nila pipigilan yung Interpol. Pag pumasok ang Interpol, ano po ba Interpol? Police din, international police. So, hahayaan mo yun? That's illegal. Why would you allow na magkaroon ng arrest warrant ang Interpol na hindi naman tayo parte na noong ICC? Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim nila, wala silang authority, and yet hahayaan mo na anuhin ng Interpol? So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Gago! Yun ang totoo, pero ayaw nyo lang aminin, mga traidor kayo, tapos pagagalawin ninyo ang Interpol. By allowing them na gumalaw, ibig sabihin, pinayagan nyo. Diba? Kasi hindi naman gagalaw dapat yan. We have our own authority na to secure every Filipinos. Especially pag kami illegal order. The warrant from ICC is an illegal order because we are not part of ICC. Illegal yun. Pwede ba akong pumunta sa Amerika, sabihin ko, I have a warrant kay Biden. Who the diba? Yung nakagad sasabihin sa'yo, who the hell are you? Wala, basta I have a warrant. I think Biden is no longer capable to be the president of America. I will arrest him. Pabababain ko siya. Ang tanong, sino ka? Anong authority mo sa presidente namin? Kasi nga, wala nang authority. Wala naman ako authority sa kanila. Ganon din po yun. Ang ICC, we are not part of the ICC. They do not have any authority sa atin, sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung dating presidente. Tama, mali? O, ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? O, alam na natin. May exchange gift, ganun yun. Alam niyo exchange gift sa school, ganun. May exchange gift na magaganap dito. Ano kaya ang kapalit? Hindi kasi, alam mo yun, naalala ko tuloy, di ba? Naalala ko tuloy yung, alam niyo, panoorin yung paulit-ulit yung yung kay General Luna. Panoorin yung paulit-ulit. Kasi nauulit lang. Naalala niyo na kung sino ang pinalalabas nilang pumatay kay General Luna? Mga Pilipino din, di ba? May kapalit eh. Tandaan niyo, may kapalit yun para manatili yung ating presidente at that time. May kapalit. Oh. Ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba? Tuloy. Pasensya na, hindi ko nababasa yung ibang chat ha. Meron daw umi-epal dyan eh. Hayaan mo na, ganun talaga. Pagtanga, pumi-epal yan eh. Tuloy ha. Pasok. Hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at akwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country.
Pag-aaralan pa rin namin. Meron daw tayo repercussion pag hinarang. Pabihira. Paano magkakaroon ng repercussion? Hindi na, wala naman silang otoridad sa atin. Paano magkakaroon ng Ito naman si Secretary Remulla. Okay lang sana eh. Ako maintindihan ko pa eh. Maintindihan ko pa kung sinabi niya, we have to follow because we are part of the ICC. Yun, medyo shoot pa sa banga. Medyo, may argument pa. Pero yung hindi ka na part eh. Wala nang jurisdiction sila sa atin. Tapos sasabihin mo may repercussion. Ano? Hindi na quit sa utang? Anong repercussion? Wala nang amnesty sa tax? Yun ba ang repercussion? Di ba? Kung anong pwedeng gawin, we will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Dan Tiamento, UNTV, News and Although, hindi ko lang alam kung papayag si Pangulong Duterte pa-aresto. Kasi sabi niya, okay lang magpa-aresto kung ang aaresto sa kanya ay kapwa Pilipino. Ang alam ko, yun ang huling sinabi niya. Pero kung hindi kapwa Pilipino ang mag-aaresto sa kanya, hindi siya papayag. Which is may point. Bakit ka magpapa-aresto sa ibang lahi? Kung kapwa mo Pilipino, sige, arestuin nyo. Kaya nga, ewan ko lang, kung merong Pilipinong nasa matinong isip ang aaresto kay Pangulong Duterte. Na matinong pulis ha? Meron kayang aarestong matinong pulis kay Pangulong Duterte o kaya sundalo? I don't know. I doubt. Pero pag hindi ho Pilipino, iba usapan diyan. Ako po. Baka magkaroon ng hindi magandang kasi that's illegal. So if there's illegal na nangyayari, aarestuin ka illegally. Abay, pwede kang pumalag to protect and defend yourself. Tandaan niyo yan. Kung aarestuin ka lang, hindi aresto kasi yun, hindi yung legal arrest. Pagka kukunin ka, kidnapping yun. Tama, mali. You can defend yourself as much as you can. Bakit to? Mantakin mo, halimbawa, ako puntahan ako dito. Arestuhin ako. Yun ang ginamit. I will arrest you. Asan ang warrant of arrest? Wala. In what authority are you arresting me? My own authority. Your authority is not my authority. So pwede kang pumalag dun, di ba? Kasi sandali, sino ka? Pero kung pulis yan at talaga may warrant of arrest, sige, arrestuin niyo ako, then laban. Then laban sa husgado. Pero hindi eh. Kaya nga, maniwala kayo sa akin, medyo hindi maganda itong gagawin ninyo. Alam nyo, ito lang mga kababayan. Sana natuto na tayo. Ewan ko, pero sigurado ako naniniwala ko eh. Sino ba dito yung mga banateros? Pataas nyo nga kamay nyo. Naniniwala kasi ako sa mga banateros, mga malalawak ang isip niyan. Pero dun sa mga tanso na nagkukunwaring Duterte supporter, utak niyan biya. Alam nyo, sabi ko sa inyo, di ba? Marami sa atin nang umasa doon sa video. May nangyari ba? Wala. Lalo ngang walang buting nagawa, mas dinulot pa masama. Yun ang totoong nangyari. Huwag na tayo maglokohan. Walang nadulot na mabuti, hindi nakakumbinse, at lumala pa. Di ba? Pero, etong particular na to, subukan nilang gawin to. Tingnan mo. Mitya ito. Mitya ito ng hinahanap ninyo, Mr. Marcos. Si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, I support this government. Ibig sabihin, ayoko mag-resign. All we do is just to criticize yung mga wrongdoings. Baguhin niya, ayusin niya yung kanyang pamamahala. Walang problema.
Diba? Yun ang lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Sa maisog, live interview, every time sinasabi niya yan. Pero, pag ito nangyari, maniwala kayo. Sa tingin ko, iba mangyayari. Ito magiging mitya. Mitya ng hinahanap ninyo. Yun lang, totoo. Ito, sabi nito, ano to? Ipasok mo na naman yan, iba. Ay, nako, Yana, ipasok mo na naman. May nangyari. Uy, bakit ka nandito? May nangyayari. Oo, kasi kung walang nangyayari sa sinasabi ko, hindi ka abangers. Hindi ka abangers sa akin. Hindi ka makatulog pag hindi ka nanonood dito. Ibig sabihin may nangyayari sa buhay mo. Tama, mali. Kasi kung bakit ka andi dito? Alam ko na bakit. Boring dun sa mga kasamahan mong tanso. Diba? Boring dun sa mga kasamahan mong vloggers. Kaya ka nandi dito. Diba? Atat na atat ka sa mga banateros vloggers. Naglalaway ka sa mga banateros vloggers. Diba? Yun ang totoo. Kaya ka na andi dito. Di mo? Hayaan mo yung iba. Sige, yan din ang sasabihin ko sa'yo. Hayaan mo yung ibang mga tanso vloggers. Huwag niyong pakialaman. May sariling buhay din yung mga tanso at mga ensimada vloggers. Pwede ba sabihin yon? Hindi, kasi mali sila. Tama, mali. Mali din yung iba pa nating kasamahan. Kasi double standard ang tawag mo dyan. Yan na. Alam mo kung bakit. Kung sasabihin mo, bakit yun ba kasi pinakikialaman yung ibang mga vloggers? Ganito. Wag yun na rin pakialaman yung mga Marcos vloggers. Kung yun ang gusto ninyo, walang pakialaman, di ba? Bakit? Mali yung Marcos vloggers. Mali din yung sila Maharlika. Mali din yung mga bisdakeros na yan. Mali sila eh. Gusto mo tumahimik kami. Para sabihin, wag mo nang pakialaman yan, wag mo nang pakialaman yan. Sino ka? Pinakikialam mo yung sinasabi ko. Wag mo rin akong pakialaman. Tama, mali. Wag mo rin akong pakialaman. Okay na ikaw eh. Hayaan mo na ibang vlog. Hindi, wag mo akong pakialaman. Ba't ka nang ikialam sa akin? Pakialamero ka eh. Pakialaman mo yung asawa mo, wag ako. Di ba? Pakialamero ka. Makinig ka na lang. Kung ayaw mo, wag kang pakialamero. Bida-bida ka eh. Di ba? Huwag tayong bida-bida. Ikaw, nakikialam ka eh. Nakikisaw-saw ka sa vlog ko eh. Ito ang sinasabi ko, pinakikialaman mo. Tama, mali. Hindi di ba? Ito, may nagsasabi ako dito. Tama, mali. Ito yung pananaw ko sa buhay. Ay, ba't mo ako pinakikialaman? Boyfriend mo ako? Asawa mo ako? Ba't mo ako pinakikialaman? Pakialam mo yung asawa mo. Baka nasa, na yun? Nasa kumari mo na yun. Yun ang pakialaman mo. Baka nagchuchuktsakan na sila ng kumari mo. Bakit? Nakapokus ka sa akin eh. Yun ang totoo. Nakapokus ka sa akin. Pakialam mo yung asawa mo, baka mamaya nakapatong na yun sa kumari mo. Di ba? Gago! Kalma, sabi nga nila. Hindi. Feel ko lang mamburaot minsan. Kasi andyan na naman yung mga Huwag kayo nang away. Ang tagal ko na kayong pinalalayas. Bakit ba ayaw nyo pa lumayas? Hindi ko maintindihan dito sa mga to, no? Ito, hindi ako, totoo lang, hindi ko sila maintindihan, ha? Ewan ko, ha? Yung mga hindi ako kursonada, laging paulit-ulit yan, hindi ka namin kursonada, pero araw-araw naman naglalaway dito sa channel natin. Hindi ko maintindihan, bakit kayo nandito sa channel, naglalaway sa akin? Kung hindi nyo ako kursonada, doon na lang kayo sa mga vloggers nyo. Walang namimilit sa inyo. Walang namimilit na mandito kayo. Tama, mali. Ay, sus, Ginoo, Gido. Kaya, alis na. Dami mong Huwag kang makialam. Hindi, huwag ka rin makialam. Ba't mo ako pinakikialaman? Huwag kang makialam. Hindi, huwag kang makialam. Tama, mali. Pakialamero no? Yummy ka daw. Okay. Hindi nyo naman sinabi. Madali naman akong kausap.
Kaya tuloy. rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Yun pala, tapos na. Ito pa, isa pang balita. Okay. Balita naman dito kay sa... Ito. Wait lang. Uy, Ang lupit ng pencil na binigay ni Boss Randel, Lagi kong gamit to. Very, very effective to, Boss Randel, Dinudot-dot ko lang, Inggit na inggit dito si Boss Dada, Kasi alam mo tayo, mahilig tayo mag-discover ng mga bagay-bagay. Na-discover ko to. Ginagawa kong, ginagawa kong second screen yung iPad mini ko. Inaantay ko nga yung bagong iPad mini na lalabas, Ayan, nandito lang, Ayan, Diba? Tapos, dudut-duting ko lang, Diba? Ang lupit to. Ang gara, diba? Pare, dudut-dutin natin, halimbawa, ito, dito tayo sa issue ng Interpol Blue Notice. Ayan, pasok. Uy! The next performance will start momentarily.